Sa pagsakay sa cruise ship o ferry, iniaasa mo ang buhay mo sa kapitan at tripulante. Ang hindi mo inaasahan sa emergency ay iiwan ka ng kapitan sa barko para iligtas mo ang sarili mo. Ang video ay koleksyon ng mga naunang video sa channel tungkol sa mga kapitan na iniiwan ng barko bago ang pasahero habang tumitindi ang peligro. Kung napanood mo na ang video, pwede kang mag-skip gamit ang timestamp sa description. Ang Agulhas Current ay dumadaloy sa silangang baybayin ng South Africa at ito ang pinakamalakas na agos ng karagatan sa mundo. Noong 1991, natalo ang Oceanus sa laban kontra sa agos, 40 knot na hangin, 9 na metrong alon, mahinang maintenance at maling mga desisyon. Ang Oceanus ay cruise ship na gawa sa Pransya at pag-aari ng Griego. Ang barko ay unang inilunsad noong July 1952 bilang John Le Bourg sa Faux Chantier de la Gueron sa Bordeaux bilang huli sa 4 na sister ships na itinayo para sa Messagerie Maritime. Siguro maaari ninyong ipaalam sa akin sa mga komento kung gaano kasama ang pagbigkas ko sa mga pangalang Pranses na iyon. Ito ay may haba na 153 metro, 20 metro ang lapad, 7 metro ang lalim sa ilalim ng tubig at may kapasidad na 550 pasahero kasama ang 250 tripulante. Una nitong ruta bilang barkong pampasahero ay Marseille, Madagascar at Mauritius. Sa loob ng mahigit 20 taon, dumaan ito sa ilang pagpapalit ng pangalan, kabilang ang Mykonay, Ancona at Eastern Princess bago ito may rehistro sa Piraeus. Sa Gresya bilang Oceanus noong 1973. Orihinal na itinayo bilang barkong pampasahero na pangkaragatan, sumailalim ang Oceanus sa rekonstruksyon bago naging cruise liner ng Epiratiki Line sa Gresya. Sa pagitan ng 1,988 at 1,971 nawala ng 2 barko ang Epirotiki Lines. Nasunog at lumubog sa mababaw na tubig ang barkong Pegasus habang ang Jupiter ay bumangga sa barkong kargamento at lumubog sa 82 metrong lalim na ikinasawi ng 4. Noong 1971, kinontrata ng TFC Tours ng Johannesburg sa South Africa ang barkong Oceanus para sa 8 buwan. Halos 40 taong gulang na ang barko at may mga palatandaan na ng pagkasira. Mayroong ilang maluluwag na mga plaka ng kasko na siyang mga piraso ng metal na bumubuo sa panlabas na bahagi ng barko. Sa biyahe papuntang Mozambique, nagkaproblema ang barko dahil umaakyat ang maruming tubig sa ilang shower at kubeta. Sinimulan ang pagkukumpuni sa pagtanggal ng ilang sirang non-return valve mula sa imbakan ng maruming tubig. Tinanggal ang ventilation pipe mula sa tangke ng maruming tubig kaya nag-iwan ng 10 cm butas sa pagitan ng generator room at tangke ng imbakan. Hindi pa tapos ang pagkukumpuni. Hindi pinalitan ang mga non-return valve at ventilation pipe. Alas 3 na hapon, 3 ng Agosto, 1970, isa umalis ang Oceanus mula East London, South Africa papuntang Durban. Naantala ang pag-alis dahil sa banta ng bomba. Si Kapitan Yelanis Avranis, isang veteranong marinero na may 20 taon bilang opisyal at 30 taon bilang mandaragat ang namumuno sa barko. Habang sinasagupa ng barko ang 40 buhol na hangin at 9 metrong alon, lalong lumalala at nagiging delikado ang dagat. Ang sail away party kasama sina Moss Hills at ang kanyang asawang si Tracy, mga musikero at tagapaglibang ay gaganapin sa deck. Dahil sa malalakas na alon, inilipat nila ang venue sa Four Seasons Lounge para sa kaligtasan. Kahit nagsikap sina Moss, Tracy at entertainment crew ng barko na pasayahin ang atmosfera, mas pinili ng mga pasahero na manatili sa kanilang kabina habang hinihintay humupa ang bagyo. Lalang lumalakas ang bagyo habang lumalalim ang gabi. Sa unang batch ng hapunan, hirap ang mga waiter magdala ng tray ng pagkain nang hindi natatapon dahil nahihirapan silang magbalanse. Nadudulas ang pinggan at kubyerto sa mesa habang gumigewang ang barko sa alon at hangin. Tamang-tama para sa iyong cruise. May butas na tinatawag na sea chest sa ilalim ng barko kung saan kumukuha ito ng tubig dagat para palamigin ang makina at sa ballast tanks. Nagkaroon ng tagas ang sea chest. Alas 9:30 ng gabi sa baybay ng Transkei, nagkaroon ng pagsabog sa silid ng makina. Pagkatapos, nawalan ng kuryente ang barko. Iniulat ng ininyero kay Kapitan Avranis na pumapasok ang tubig sa barko at binaha ang silid ng generator na nagdulot ng maliit na pagsabog dahil sa short circuit.
Namatay ang mga makina dahil nawalan ng kuryente kaya nagpalutang-lutang ang barko sa malalakas na alon. Patuloy na tumaas ang tubig hanggang umabot 10 sentimetrong nabuta sa bulkhead kung saan dapat may air vent pipe. Pumasok ang tubig dagat sa bulkhead at napuno ang tangke ng imburnal. Dahil tinanggal ang mga non-return valve sa holding tank para kumpunihin, umakyat ang tubig sa pangunahing drainage pipes. Dahil konektado sa sistema ang mga shower, kubeta at unit ng pagtatapon ng basura, dumaloy ang tubig mula sa sea chest, dumaan sa tangke ng imburnal at umakyat sa mga kabina. Nakatakas ang tripulante mula sa binahang kompartimento sa engine room. Dahil sa taranta, hindi nila naisara ang mga hatch ng bulkhead sa lower deck na dapat ginagawa sa emerhensya. Nang mamatay ang makina, nawala ang katatagan ng barko habang tinatahak ang mga alon. Habang walang galaw ang barko sa magulong dagat, binabangga ng mga alon ang lumalalang palabas ng mga bakal ng kasko. Hindi pinaandar ng tripulante ang alarma o nag-anunsyo para abisuhan ng mga pasahero sa kanilang sitwasyon. Napansin ni Moss Hills, musikero mula Zimbabwe, kasama ang asawang si Tracy at iba pang entertainer na hindi normal ang paggulong ng barko. Nakatagilid ang barko sa kanan kaya inimbestigahan nila ito. Habang gumababa sila sa mga deck, nakita nilang pumapasok ang tubig sa mga kabina at sa mga pasilyo. Lumulubog na ang Oceanus. Sinabi ni Lorraine Betts, ang cruise director, sa kanila na nagbigay na ng utos ang kapitan sa mga tripulante na iwanan ang barko. Nagtungo ang tripulante sa lifeboat at lumikas mula sa barko. Isinasakay nila ang mga pasaherong agad na available, ngunit hindi nila pinupuno ang mga lifeboat bago tumakas. Hindi pa napupuno ang lifeboat bago putulin ang lubid. Agad nilang inilunsad ni Moss at Tracy ang natitirang lifeboat na may tig-siyam na pasahero bawat isa. Hindi umaandar ang makina ng lifeboat kaya inaanod sila ng agos, hangin at mga alon. Habang lalong tumatagilid ang barko sa kanan, nagiging delikado ng ilunsad ang mga lifeboat. Halos 220 tao ang nananatili pa sa lumulubog na barko. Si Moss Hills at ilang mga pasahero ay nagtungo sa tulay upang maghanap ng mga crew na makakatulong sa paglikas. Walang tao sa tulay. Ginamit ni Moss ang radyo upang magpadala ng distress call. Sumagot si Kapitan Detmar ng container ship na Ned Lloyd Mauritius sa Mayday call. Ipinaliwanag ni Moss ang sitwasyon na siya ang gitarista sa barko at wala ang mga crew sa bridge. Pagkatapos ng maikling sandali para namnamin ang nakakagulat na kakulangan sa kakayahan, nagsimulang bigyan ni Kapitan Detmar si Moss ng impormasyon kung paano haharapin ang sitwasyon. Ibim-broadcast niya ang coordinates ng Oceanus, humiling ng tulong sa malalapit na barko at iniulat ang sitwasyon sa South Africa authorities. Nagpadala ang South African Navy at Air Force ng 16 na helicopter para tumulong sa search and rescue. Inatasan ang mga helicopter na magsagawa ng airlift sa mga pasahero at crew papunta sa Haven at Hole in the Wall, mga 6 na milya timog ng Coffee Bay sa Wild Coast. Nagpadala si Kapitan Detmar ng Ned Lloyd Mauritius ng lifeboat at crew para isakay ang mga pasahero. Dumating ang unang helicopter at nagbaba ng 2 Navy divers sa deck ng Oceanus para tumulong sa evacuation. Si Kapitan Avranis ang unang nakapila. Itinulak siya ni Navy diver Paul Wiley at sinabihan siyang maghintay hanggang mailikas muna ang mga babae, bata at matatandang pasahero. Pagkaalis ni Wiley para hanapin ang isang matandang pasahero at pagbalik niya, itinulak na ni Avranis ang mga pasahero, isinabit ang sarili at siya nang iniaangat papunta sa kaligtasan. Sa 16 rescue helicopter 13 ay South African Air Force Pumas. Siyam dito ang nagligtas ng 220 tao mula sa deck ng lumulubog na barko, habang ang iba ay naghanap ng mga nakaligtas sa paligid. Tila sumasayaw sa ere ang mga rescue helicopter habang inaangat ang mga pasahero mula sa unahan at hulihan ng deck. Salit-salitan ang mga helicopter sa pagsasakay ng mga pasahero, paglipad sa pampang at pagbalik sa barko. Tinitiyak ni Lorraine Betts, cruise director, na inuuna ang matatanda, kababaihan at bata. Kasama sina Julian Butler, Moss Hills, Tracy Hills at Robert Boltman, mga tagapaglibang sa huling 5 winch mula sa deck ng lumulubog na barko. Lahat ng 581 tao na sakay ng barko ay ligtas na nakarating sa pampang sa loob ng 7 oras na operasyon ng pagsagip.
Alas 3:30 ng hapon kinabukasan, nagsimulang tumagilid ang Oceanus at tumaas ang hulihan nito. Tumama ang unahan ng barko sa mabuhanging ilalim ng dagat na 70 metro ang lalim. Mahigit 60 metro ng likod ng barko ang nakaangat sa tubig. Ilang minuto pa, dahan-dahang lumubog ang barko sa tubig. Huminto ang Oceanus sa kanang bahagi na nakaharap ang unahan sa dagat. Nalagay si Kapitan Avranis sa spotlight. Katulad ng kapitan ng Costa Concordia, iniwan ni Avranis ang barko habang daan-daang pasahero ang naghihintay ng saklolo at tangi mga tagapaglibang lang ang tumutulong sa paglikas. Ipinagtanggol niya ang ginawa niya. Sinabi niyang umalis agad sa barko para ayusin ang pagsagip at pamunuan ng operasyon mula sa helicopter. Ayon kay Avranis, ang problema sa komunikasyon ay dulot ng patay na baterya ng walkie-talkie ng crew. Kapag inuutos kong lisanin ang barko, kahit anong oras ako umalis, para sa lahat ang utos. Kung gusto ng iba manatili, pwede sila. Kahit nagpaliwanag siya, tinutukoy pa rin siya ng media bilang halimbawa ng hindi profesional na pamumuno. Noong 1992 napatunayang nagkasala ng kapabayaan sa Gresya si Kapitan Avranis at iba pang opisyal dahil tumakas sila sa barko at hindi tinulungan ang mga pasahero sa krisis. Hindi nakulong si Avranis at binigyan pa siya ng eperotique lines ng pamumuno sa ferry hanggang magretiro. Nag-alay ang mga Viking ng alipin sa Diyos ng Dagat kapag nagpapalunsad ng barko. Ngayon, tradisyon na ang pagbabasag ng champagne bottle sa barko. Itinuturing na malas kung hindi mabasag ang bote. Mukhang nakatadana na ang trahedya ng Costa Concordia mula pa noong umpisa. Ang Costa Concordia ay pagmamayari at pinatatakbo ng Costa Cruises, isang kilalang Italianong cruise line na bahagi ng Carnival Corporation na may kontrol sa 50% ng cruise ship sa mundo. Inilunsad ito noong 2005 sa halagang $600 milyong at isa sa pinakamalalaking cruise ship sa Italia. Ito ay 752 talampakan ng haba, 116 na talampakan ang lapad at may lalim na 26 na talampakan na ibig sabihin kapag lumulutang ang barko, 26 na talampakan ang nasa ilalim ng tubig. Ang barko ay may bigat na 60,000 tonelada, kaya kailangan nitong itulak ang dami ng tubig na katumbas ng 24 na Olympic-sized swimming pool para lumutang. Ang mga palapag sa ilalim ng waterline ay may mechanical na bahagi kasama ang silid ng makina at diesel-electric power plant. Sa ibabaw ng waterline, may 1,500 luxury cabins, 6 na restaurant, 13 bar, 2 palapag na spa at fitness center, 3 palapag na teatro, 4 na swimming pool, casino, disco at iba't ibang aliwan para sa mahigit 3,000 bisita. Ang barko ay may modernong teknolohiya sa bridge, electronic chart na nagpapakita ng GPS position at photometer na nagpapakita ng dami ng tubig sa ilalim ng kasko. Nakaprograma ang mga ruta sa sistema at ang paglihis ay mag-a-activate ng alarma. Kapag dumadaan ang cruise ship malapit sa isla, tumutunog ang mga alarma at kailangang patayin ito ng mga tauhan sa bridge. Ang flyby o pagdaan malapit ay karaniwan sa cruise ship industry. Noong ika-14 ng Agosto, 2011, ang Costa Concordia ay inutusan ng pamunuan ng kumpanya na dumaan malapit sa isla ng Giglio bilang pagbate para ipagdiwang ang isang pista sa isla. Pinayagan ni Kapitan Francesco Scatino ang Concordia na dumaan malapit sa isla sa araw ng walang aberya. Para makagawa ng pagdaan na labas sa planong ruta, dapat magplano at magkoordina ng ruta ang tripulante ng barko. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng pagsuri sa mapa ng dagat upang malaman ang lalim ng lokal na tubig at matukoy ang ligtas na distansya mula sa mababaw na bahagi ng dagat. Dapat din nilang isaalang-alang ang kondisyon ng panahon. Hihipan ba sila ng hangin papalapit o palayo sa isla sa oras ng pagdaan nila? Kailangan nilang planuhin ang pagkontrol ng timon. Kung maglayag ka ng maliit na yate sa mababaw na tubig, mabilis mong mababago ang direksyon. Matagal bago makabago ng direksyon ang malaking barko gaya ng Costa Concordia dahil sa laki at bigat nito. Ibig sabihin, dapat mong tantiyahin agad ang posisyon at direksyon ng barko at mag-adjust sa ruta bago pa ito tumugon.
Noong alas 7 ng gabi, Enero 13, 2012, naglayag ang Costa Concordia mula Civita Vecchia, Italia para sa 7 araw na cruise. Ang unang nakatakdang hintuan ay sa Savona sa Italian Riviera, 250 milya hilagang kanluran. Mahigit 1,000 crew at higit 3,000 pasahero ang nasa barko, kabuang 4,229 na katao. Nasa 600 pasahero ang sumasakay sa barko sa Civita Vecchia. Sa loob ng 24 na oras, lahat ng pasahero ay dapat sumali sa evacuation drill. Sa sapilitang drill na ito, matututuhan ng mga pasahero kung ano ang tunog ng evacuation alarm, kung saan matatagpuan ang mga lifeboat, kung nasaan ang kanilang master station, at kung ano ang dapat gawin sakaling magkaroon ng emergency. Ngayon, nagsisimula ng maglayag ang barko at nasasanay na ang mga pasahero sa buhay dagat. Ang 51 taong gulang na Kapitan Francesco Scatino ay inaaliw si Dominica Chemortan, 25 taong gulang na mananayaw mula sa Moldova na isang bisita ng kapitan na hindi nagbabayad. May asawa at anak na babae si Kapitan, ngunit maaring may hindi nakasulat na benepisyo ang pagiging kapitan ng malaking barko. Ipinabatid ni Scatino sa tauhan ang planong pagpupugay sa pagdaan sa isla ng Giglio. Pinabagal ng crew ang barko habang kumakain ng hapunan ang kapitan. Inililihis ng unang opisyal na si Ciro Ambrosio ang ruta ng barko papunta sa isla ng Giglio. Pinatay niya ang alarma ng barko na nagsimulang magbabala sa kanya tungkol sa paglihis niya mula sa itinakdang ruta. Naghapunan ng magkasama sina Scatino at ang kanyang bisita at pagkatapos ay dinala ni Scatino siya sa bridge ng barko bandang alas 9 ng gabi. Nandun na ang maitre d' ng barko na si Antonello Tiavoli na taga-isla ng Giglio. Ang mentor ni Scatino, isang retiradong kapitan ng Costa na si Mario Palombo, ay nakatira sa isla. Maraming dahilan si Scatino para parangalan ang isla ng Giglio. May dalagang gusto niyang mapabilib, pati ang kanyang mentor at maitre d'. Pinabilis na ng crew ang barko sa 16 na buhol para mabawi ang oras na ginamit ng kapitan sa hapunan. Habang tinatawagan ng maitre d' ang retiradong kapitan ng Costa, inutusan ni Scatino si unang opisyal Ambrosio na tingnan ng radar. Naiwan ng kapitan ang salamin niya sa pagbabasa sa kabina. Binigay ng maitre d' kay Scatino ang telepono para makausap niya ang retiradong kapitan at tanungin kung gaano kalapit pwedeng maglayag sa Giglio. Sabi niya gusto niyang lumapit ng hanggang 0.4 nautical miles o 2,500 talampakan mula sa baybayin. Sabi ng retiradong kapitan na malalim ang tubig pero hindi na kailangang lumapit dahil kokonti lang ang tao sa isla kapag taglamig. Sa totoo, tuwing taglamig nasa bahay niya, siya sa mainland. Ginawa na ni Kapitan Scatino ang pagdaang ito dati at malamang pinagbibigyan lang niya ang retiradong kapitan sa paghingi ng payo. Napansin ko na imbes na tingnan ang chart ng lalim sa paligid ng isla, nagtatanong si Kapitan Scatino sa ibang kapitan tungkol dito. Ngayon, hati ang atensyon niya sa radar screen na di niya mabasa, tawag sa telepono na pinapayuhang huwag lumapit at ramdam mo ang tapang-tapangan niya. Ako na ang kapitan, nagawa ko na ito dati, alam ko ang ginagawa ko, kita ko ang isla. At habang nasa telepono siya, papalapit ang barko sa isla sa bilis na para makahabol sa oras, hindi para umiwas sa isang isla. Si Kapitan Scatino ngayon ay umaasa na lang sa paningin, hindi na sa mga instrumento. Inutusan niya ang timonero na iliko pakanan ng barko para maitapat ito sa pantalan ng Giglio. Ngayon napansin niyang mas malapit ang barko sa isla kaysa inaasahan niya at may batong nakausli sa ilalim ng tubig sa kaliwa ng barko. Sumigaw siya para iliko ng todo ang barko pakanan kaya inikot ng timonero ang timon sa kanan. Umiikot ang unahan ng barko pakanan at nakaiwas sa mga bato. Kung nagmamaneho ka ng kotse at iniikot mo ang manibela, sumusunod ang likurang gulong sa daan ng unahang gulong. Pero iba ang barko. Kapag iniikot mo ang timon ng barko, umiikot ang barko sa gitna ng kasko nito na nagsisilbing parang fulcrum. Kaya habang umiikot pakanan ang unahan ng Costa Concordia, umiikot naman pakaliwa ang hulihan ng barko. Napagtanto ni Scatino ang mali at sumigaw ng utos na todo pakaliwa para may tama ito. Nakalampas agad ang unahan at gitna ng barko sa mga bato. Marami sa mga pasahero ay naghahapunan nang biglang may malakas na kalabog na sinundan ng mahabang langit-nit, ungol at tili ng bakal na parang yupi ng lata. Nyanig at nang inig ang barko. Nahulog ang mga baso sa estante ng bar, nadulas at nabasag ang mga plato sa sahig. Sumalpok ang barko sa batuhan malapit sa isla ng Giglio, Tuscany.
Ang bahura ay kilala bilang last call at makikita ito sa mga mapa ng barko, mga 2,600 talampakan mula sa pantalan. Tumama ang Costa Concordia sa bahura 26 na talampakan sa ilalim ng tubig sa kaliwang hulihan, kung saan napilas ang dalawang mahabang bakal mula sa kasko na may habang 160 talampakan. Isang batong kasing laki ng maliit na kotse ang nakabaon sa barko. Pumasok ang tubig dagat sa silid ng makina, nilubog ang mga generator at makina. Kumurap-kurap ang mga ilaw at tuluyang namatay, iniwan ang mga pasahero sa dilim. Nagsimulang kumalat ang takot sa buong barko, ngunit agad namang nagbukas ang mga ilaw pang emerhensya. Nagulat sa bridge ang punong inhinyero na pinapasok ng tubig ang silid ng makina at lulubog ang barko. Mabilis na umabot ang tubig dagat sa switchboard ng silid control ng makina. Hinati rin sa malalaking kompartamento ang mas mababang palapag ng barko. Kung 4 na kompartamento ang mapuno ng tubig, posibleng lumubog ang barko. Napansin ni Kapitan Schettino sa bridge na maraming instrumento ang sira. Alas 9:45 ng gabi, tumunog ang alarma. 2 mahabang pito at 1 maikli, tanda ng problema. Pagdating ng alas 9:50, tumagilid ang barko. Tumagilid ito pakaliwa sa parte kung saan pumapasok ang tubig sa silid ng makina. Sinabi ng tripulante sa pasahero na okay lang ang lahat, may problema lang sa kuryente at kontrolado na ito. Hiningi nilang mag-enjoy na lang sa natitirang gabi. Alas 9:57 ng gabi, 15 minuto matapos bumangga sa bato, tumawag si Schettino sa Operation Center ng Costa Cruises. Sinabi niya kay Executive Roberto Ferrarini na isang compartment ang binaha, ang compartment na may mga electrical propulsion motors, at sa ganitong sitwasyon, hindi naman naapektuhan ang paglutang ng barko. Hindi na intindihan ni Schettino ang tindi ng banggaan. 5 compartment nang binabaha pero hindi niya pinakinggan ang chief engineer niya. Nakatanggap ng tawag ang Coast Guard mula sa mga pasahero at natunton ang Concordia sa radar malapit sa Gilyo, 6 na minuto makalipas ang unang tawag, alas 10:02 ng gabi. Nagradyo sila sa barko para alamin ang sitwasyon. Sumagot ang navigation officer ng barko, 26 na taong gulang na si Simon Canesa, na may electrical blackout lang daw. May mahigpit siyang utos mula sa kapitan na huwag palakihin ang sitwasyon at igiit na kontrolado ang lahat kahit alam niyang pumapasok ng tubig sa barko. Tinanong ng Coast Guard kung kailangan ng tulong, ngunit sagot ng opisyal ay hindi pa sa ngayon. Patay na ang makina at computer screen, kaya palutang na lang at bumabagal ang barko. Dahil sa momentum nito, patuloy itong umaandar pahilaga sa baybayin ng isla, lampas sa daungan at pagkatapos ay lampas sa mabatong tangway na tinatawag na Punta Gabianara. Huli niyang ginawa, nilok ni Schettino ng sagad pakanan ng timon. Dahil sa momentum ng barko, patuloy itong umuusad hanggang sa ito ay umikot sa direksyon ng hangin at makumpleto ang 180 degree na pagliko. Ngayon, tinutulak na ng hangin ang barko pabalik sa isla. Ang tubig at hangin sa mababang palapag ay nagpapabago sa bigat ng barko kaya lumilipat ang pagkakiling mula kaliwa papuntang kanan. Ibinaba ni Schettino ang angkla ng barko pero hindi kumapit sa ilalim. Muli namang tumawag ang Coast Guard sa bridge ng Concordia. Sinabi ng navigator na pumapasok ng tubig at tumatagilid na ang barko. Alas 10:26 ng gabi, sinabi ni Schettino kay Roberto Ferrarini sa Operation Center ng Costa na 2 kompartamento ang binaha at minamaniobra niya ang barko papunta sa lupa. Ang totoo, wala na siyang kontrol. Ang hangin at ang natitirang momentum ng barko ang nagtutulak dito papunta sa mga bato. Alas 10:28 ng gabi, nagpadala ang Coast Guard ng emergency call sa lahat ng bangka sa lugar na pumunta sa isla ng Giglio. Pagsapit ng alas 10:44 ng gabi, huminto ang Costa Concordia sa Punta del Gabrianara sa humigit kumulang 65 talampakang lalim ng tubig. Nalilito at hindi sigurado ang mga pasahero ng Concordia. Umalis si Kapitan Schettino sa bridge ng barko at nagmasid sa paligid. 3,200 pasahero ang hindi alam ang kanilang gagawin. Nalito rin ang mahigit 1,000 crew. Maagang sinimulan ni ikalawang Kapitan Roberto Boggio ang paglikas bago pa ang opisyal na utos. Ang desisyong ito ng mga junior na opisyal at crew ay itinuturing na mutiny dahil kumikilos sila ng walang utos mula sa kapitan. May crew na nag-utos ilagay ang life raft sa tubig habang ang iba ay pinapabalik ang mga pasahero sa kabina. Walang malinaw na liderato. Alas 10:58 ng gabi, tumunok ang 7 maikling pito at 1 mahaba, hudyat na ilunsad ang mga lifeboat at lumikas mula sa barko. Halos 2,000 tao ang nakatayo sa deck ng 1 oras. Naghihintay. Alam kung ano ang mangyayari pero hindi alam kung ano ang dapat gawin.
Ang 600 sumakay sa barko, ilang oras pa lang ang nakalipas ay hindi sumali sa evacuation drill dahil nakatakda pa ito kinabukasan. Dahil nakatagilid ang Concordia sa kanan, hindi na ibaba ang lifeboat sa kaliwa. Ilang pasahero ay tumalon sa malamig na tubig para lang lumangoy sa pampang. Habang binubuksan ng crew ang gate ng lifeboat, nagkagulo. May sumigaw ng, "Mga babae at bata muna," na lalong nagpalala ng takot at kaguluhan. Bandang alas 11 ng gabi, dumating ang unang mga lifeboat sa pantalan ng Giglio. Si Mario Pellegrini, ang deputy mayor ng Giglio, ay dumating sa pantalan at sumakay ng lifeboat papunta sa barko. Ngunit natuklasan niyang walang namumuno roon. Bumababa ang mga pasahero sa lubid na hagdan ng barko habang nilalapitan sila ng mga bangka. Sa loob ng 1 oras at 15 minuto, halos 3,500 katao ang nakarating sa ligtas na pantalan ng Giglio. Dumating ang rescue helicopter ng alas 11:45 ng gabi. Pagdating ng alas 2:15 ng madaling araw, halos lahat sa gawing kanan ng barko kasama si Kapitan Scatino at ilang opisyal ay nakalikas na. Ngunit may ilan pang naiwan sa barko. May ilan na napilitang bumalik sa barko mula sa lifeboats. Habang bumangga ang barko sa mga bato, unti-unti itong tumagilid hanggang sa huminto sa halos 70 degree kaya hindi nagamit ang ilang lifeboats. Alas 2:42 ng madaling araw, tinawagan ni Gregorio De Falco, pinuno ng rescue operations ng Coast Guard, si Kapitan Scatino sa cellphone. Sabi ni Kapitan Scatino, nahulog siya sa lifeboat at kasalukuyang nakaupo sa bato sa labas ng Giglio Port. Si De Falco, isang dating komandante mula sa Italian Navy, ay nagalit at sumigaw kay Scatino, "Bumalik ka sa barko, gago ka." Sinabi ni Scatino na siya ang magkokordina ng pagsagip mula sa bato. Alauna ng madaling araw, halos 1,000 tao pa ang nasa barko. Tuloy ang bangka at helicopter sa pagsagip. Kinukuha ang mga tao mula sa tubig at barko. Alas 4:46 ng umaga, natapos na ang paglikas. Nagsimula nang maghanap ng mga survivor ang fire rescue team. 32 ang patay o nawawala. Hindi na bumalik si Scatino sa barko para tumulong. Dinala ang mga nakaligtas sa pantalan ng Santo Stefano kung saan nagtayo ng sentro ng tulong at koordinasyon. Nagpatupad ang autoridad ng pagbabawal sa lahat ng pribadong bangka at nagtakda ng 1 nautical mile na non-navigation zone sa paligid ng barko. Noong ika-14 hanggang ika-30 ng Enero, nagsagawa ng paghahanap sa barko ang mga diver ng Italian Navy Coast Guard at Fire and Rescue Service para sa mga nawawala. Kinumpirma ng pinuno ng Italian Coast Guard Marco Brusco na 29 na tao, 4 na crew at 25 pasahero ang hindi pa rin natatagpuan. Ang dilim at lumulutang na kasangkapan sa barko ay nagdudulot ng panganib sa mga tagapagligtas. Nagtatrabaho ang mga diver ng pares. Gumagamit sila ng zigzag na paghahanap sa mga itinalagang lugar at bawat pagsisid ay planado para sa 40 minuto. Gumagamit sila ng cave lines bilang gabay sa mababang visibility at naglalagay ng emergency air tank sa loob ng barko. Hindi sila nakakakita ng lampas sa 2 talampakan. Natagpuan ng mga tagapagligtas ang mga nakaligtas, kabilang ang bagong kasal na mag-asawang Koreano na natutulog lang at ang purser ng barko na bali ang binti. Noong Enero 16 tumigil ang pagsagip nang umusog ng 1.5 cm ang barko dahil sa masamang panahon. Pwedeng dumulas ito sa mas malalim na dagat o tumagas ang krudo. Nagpatuloy ang operasyon matapos ang 3 oras. Gumamit ang mga tagapagligtas ng pampasabog para gumawa ng butas sa barko. Paminsan-minsan gumagalaw ang barko hanggang Enero 24 nang ideklara itong matatag ng pinuno ng Italian Civil Protection Agency. Pagsapit ng katapusan ng Enero 2012, ang kabuuang bilang ng mga bangkay na narecover ay 17. Noong ika-31 ng Enero, itinigil na ang paghahanap sa ilalim ng tubig. Noong Pebrero, nagulat ang mga nakaligtas sa mga tagapagligtas tungkol sa huling lokasyon ng ilang pasahero. Ayon dito, may 8 pang bangkay na nakita ng mga diver sa lumubog na barko. Sinimula ng kumpanyang Dutch na Smith International at ng kumpanyang Italiano na Neri ang pagtanggal ng 2,380 toneladang mabigat na krudo mula sa barko. Unang nilang pinagtutuunan ng pansin ang pagalis ng laman ng 15 tangke na naglalaman ng humigit kumulang 84% ng krudo ng barko na halos 1 buwan bago matapos. Gumamit sila ng prosesong tinatawag na hot tapping. Dahil nakalubog ang mga tangke, kumuha sila ng komersyal na diver para tapusin ang trabaho. Naglagay ang mga diver ng balbula sa ilalim at itaas ng tangke ng krudo. Pinainit ang malapot na langis para mabawasan ang lagkit. Pinapasok ang tubig dagat sa ilalim ng tangke para palitan ng langis na nilalabas sa taas.
Dahil lumulutang ang langis sa tubig, habang inaalis ito, napapalitan agad ng tubig dagat mula sa ilalim ng tangke para manatiling negatibong buoyant ang tangke at maiwasan ang destabilization ng barko. Inulit ito hanggang maubos ang laman ng 15 tangke noong Marso 24. Pagkatapos, binutasan ng mga diver ang kasko para makapasok sa binahang silid ng makina. Nilinis nila ang halos 350 kubikong metro ng diesel fuel at iba pang pampadulas mula sa silid ng makina. Gamit ang robotic search and rescue equipment, nahanap ang 5 pang bangkay sa pagitan ng barko at ilalim ng dagat. Matapos alisin ang fuel at langis, sisimulan ang pagtanggal ng nasirang barko. 2 opsyon ang meron. Maaring baklasin ang nasirang barko sa mismong lugar o palutangin muna bago baklasin sa dry dock na siyang napili nilang paraan. Gumawa sila ng plano para selyuhan ang mga butas sa katawan ng barko, palutangin muli ang barko gamit ang malalaking inflatable na boya at pagkatapos ay hiilahin ito palayo. Ito ang pinakamalaking salvage operation na nasubukan. Tinatayang abutin ito ng 7 hanggang 10 buwan at depende sa lagay ng panahon at dagat, magsisimula ito sa Mayo 2012 na may gastos na $300 milyong. Ang kontrata para sa salvage job ay napunta sa isang joint venture sa pagitan ng Titan, isang salvage company mula sa Florida, at ng Italianong kumpanya na Michael Perry. Si Nick Sloan, isang South African salvage master, ang namuno sa operasyon. Hunyo 2012, 6 na buwan matapos mag-ground, may barge na dinala at inilagay sa kanang bahagi ng barko. Ang radar ng barko, water slide at funnel ay tinanggal upang mapatatag ang barko at maiwasan itong dumulas pa pababa sa nakahilig na seabed. Tinanggal ang funnel ng barko noong Desyembre at pagsapit ng kalagitnaan ng Enero 2013 sinimulan ng mga salvage company ang paggawa ng underwater support structure. Una, gumawa sila ng artificial na seabed gamit buhangin at semento sa ilalim ng nasirang barko, tapos nagtayo ng metal na plataporma para pagsaligan ng barko. Noong Enero 15, 2013 nawawalang katawan ang natagpuan sa likod ng barko, ngunit hindi nakuha dahil sa hindi maabot na lokasyon. Mula Enero hanggang Setyembre, tuloy ang konstruksyon sa ilalim ng dagat na plataporma. May malaking butas sa ilalim ng tubig ang Costa Concordia, kaya kamangha-mangha ang ininyiriyang nagpalutang muli rito. 15 sponson ang ikinabit sa kaliwang bahagi ng barko na nasa ibabaw ng tubig. Ang sponson ay malalaking tangke na selyado. Noong Setyembre 2013, natapos na ang underwater platform at nakakabit na ang mga sponson sa kaliwang bahagi ng barko. Bagamat magkakaiba ang laki ng mga ito, ang isa sa mga sponson na ito ay may sukat na 33 metro sa haba, 10 metro sa lapad at 20 metro sa taas. Ibig sabihin, bawat sponson ay natutulak ng 6.6 milyong litro o katumbas ng 2.65 Olympic swimming pools ng tubig. Noong Setyembre 16, sinimulan ng salvage team ang proseso ng parbuckling. Ikakabit ang mga kable mula plataporma papuntang kaliwang bahagi ng barko gamit ang hydraulic tensioners na strand jacks. Dahan-dahang hinihila ang barko patayo. Habang umiikot ang barko, pinupuno ng tubig dagat ang mga sponson. Ang bigat ng tubig sa mga sponson ang tumutulong para maitayo ang barko na lumapat sa underwater platform kinabukasan. Noong Setyembre 26, may natagpo ang bangkay sa gitna ng barko. Nag-inspeksyon pa at kinabit ang sponson sa kanang bahagi ng barko. Noong unang araw ng Pebrero 2014 habang nagwe-welding ng sponson sa kanan, nahulog ang bakal sa isang Spanish diver, naipit siya at nasugatan ng binti. Napalaya siya ng ibang diver at nadala sa ibabaw pero doon siya namatay dahil sa pagdurugo. Noong Hulyo 14, sinimulang palutangin ng mga tagapagligtas ang Costa Concordia mula sa pagkakalubog nito sa plataporma. Ang 30 sponson ay bawat isa ay kayang magtaboy ng halos 2.5 Olympic pool na halaga ng tubig para sa kabuuang 75 Olympic pool. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng halos triple na buoyancy para mapalutang muli ang 60,000 toneladang barko na kailangang itaboy ang tubig na katumbas ng 24 Olympic pool para maging neutral ang pagkalutang. Unti-unti nilang pinapapump palabas ang tubig mula sa sponson hanggang lumutang ang barko sa plataporma. Pagkatapos, hinihila nila ito palayo sa baybayin papunta sa mas malalim na tubig. Noong Hulyo 23, nagsimula silang maglakbay ng 4 na araw papuntang pantalan ng Genoa. Nakakita ang mga diver ng bahagi ng katawan sa nasirang barko habang nakadaong ito. Noong Nobyembre 3, 2014, halos 2 taon, matapos sumadsad ang Costa Concordia, natagpuan ang huling bangkay sa barko. Sa buong taon ng 2015, ang barko ay binaklas na may gastos na $115 milyong at ang mga metal ay ibinenta bilang scrap.
Ang Costa Concordia ay nanatili sa labas ng isla ng Giglio ng halos 2 taon. Noong panahong iyon, ninakaw ng mga mangunguhan ng souvenir ang cash register, alahas, kasangkapan, likang sining at kampana ng barko. Nang bumangga ang barko sa bato, natanggal ang 2 mahabang bakal mula sa kasko nito. Ang mga ito ay natagpuan kalaunan sa ilalim ng dagat, 300 talampakan mula sa pangunahing isla. Kasama na ang kabayaran sa mga biktima, pagsalba at pagdemolish, umabot sa halos 2 bilyong dolyar ang kabuuang gastos ng trahedya, 3 beses na mas mahal kaysa sa 600 milyong dolyar na halaga ng pagkakagawa nito. 33 tao ang namatay sa insidente, kabilang ang 27 pasahero, 5 miyembro ng crew at isang salvage diver. Si Kapitan Scatino ay kinasuhan ng involuntary manslaughter. Depensa ng mga abogado niya, isinumpa raw ang barko dahil hindi nabasag ang champagne bottle. Kasalukuyan siyang binubuno ang 16 na taong sentensya at sigurado akong hindi niya kasama sa kama ang isang 25 taong gulang na mananayaw mula Moldova. Ngayon, dapat magsagawa ng mandatory evacuation drill ang mga cruise liner bago umalis ang barko. Sa isang tahimik na umaga ng Abril, isang malaking ferry mula Timog Korea ang biglang tumagilid habang gumagawa ng karaniwang liko sa paglalayag sa pagitan ng mga isla. May 443 pasahero sa barko, kabilang ang 325 mga estudyante sa high school na nasa field trip papuntang Jeju Island. Pinayuhan ang mga estudyante at pasahero na manatili lang sa kanilang mga kabina, wag lumabas ng deck habang lumulubog at tumatagilid ang barko. May ilang hindi sumunod at pumunta sa itaas ng barko habang ang iba ay nagtiwala sa tagubili ng kapitan at tripulante. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para saliksikin ang kwentong ito. Hanggat maaari, gumamit ako ng opisyal na ulat para kumpirmahin ang detalye at pinaikli ko ang kwento para mailahad ito sa pinakamaikli. Ito ang aking pagkaunawa sa mga pangyayari. Kung mas masusi mong na-research ito o may karagdagang impormasyon ka, pakibahagi ito sa mga komento. Ang Sewol ay isang Ropax ferry, 145 metro ang haba at 22 metro ang lapad na may kapasidad na magsakay ng 900 at 21 pasahero, 88 sasakyan at 60 truck. Ang Ropax ay nangangahulugang isang roll-on, roll-off na sasakyang pandagat na may pasilidad para sa mga pasahero. Mula noong 1,000, 974 hanggang 2012, ang Sewol ay naglayag sa Japan sa ilalim ng pangalang Ferry Namino bilang isang kargamento at pampasaherong barko para sa kumpanyang Hapones na A-Line Ferry. Noong Oktubre 2012, binili ng Shanghai Marine sa Incheon, South Korea ang Sewol mula sa A-Line Ferry. Isa na itong luma at medyo sira-sirang barko. Sa taglamig ng 2012 hanggang 2013, bago may rehistro ang barko sa Korea, gumawa sila ng malalaking pagbabago rito. Naglagay sila ng 2 passenger deck at pinalawak ang cargo hold ng barko. Ang gross tonnage ng Sewol ay tumaas ng 239 na tonelada mula 6,586 hanggang 6,825 na tonelada na nangangahulugang mas malaki ang panloob na volume ng barko. Ang kapasidad nito para sa mga pasahero ay tumaas ng 116 na tao, kaya naging 956 na tao ang kabuuan kasama na ang mga tripulante. Itinaas ng kalahating metro at inilayo sa gitnang linya ng barko ang sentro ng grabidad dahil sa mga pagbabago. Matapos ang mga pagbabago, ininspeksyon ng Korean Register of Shipping ang Sewol at tinuring itong angkop gamitin. Sa proseso ng pag-apruba ng mga pagbabago, binago rin ng Korean Register of Shipping ang mga limitasyon na maaring dalhin ng Sewol. Binawasan nila ang pinakamataas na kargang maaring dalhin ng barko mula 1,450 tonelada hanggang 987 tonelada at dinagdagan nila ang dami ng balas na kailangan mula 1,333 tonelada hanggang 1,703 tonelada. Pinalaki ng Shanghai Marine ang cargo hold ng barko at planong magdala ng mas maraming karga. Pero naging mas hindi matatag ito kaya kinailangang magdala ng mas kaunting karga at dagdag na ballast para sa balanse. Matapos ang inspeksyon, nagdagdag sila ng 37 toneladang marmol sa galeriya ng barko na akala ko'y palamuti lang. Nagsimulang maglayag ang barko noong Marso 2013 matapos aprubahan ng Korean Register of Shipping bago pa lumabas ang pinal na ulat.
Mahirap tukuyin ang eksaktong nangyari, pero mukhang ibinigay ang pag-apruba batay sa plano ng pagbabago, hindi sa aktwal na ulat ng inspeksyon. Lumabas na peke pala ang mga plano o blueprints na iyon. Matapos ang halos isang taon, natapos noong Enero 24, 2014 ang ulat ng stability test mula sa Korean Register of Shipping. Ayon sa ulat, naging masyadong mabig at mas hindi matatag ang Sewol matapos ang mga ginawang pagbabago. Hindi ito sinumite sa Korean Shipping Association na namamahala sa mga ferry o sa Korean Coast Guard na nangangasiwa sa Shipping Association at kaligtasan sa dagat. Mula Marso 2013 hanggang Abril 2014, regular na naglalayag ang Sewol sa ruta sa pagitan ng lungsod ng Incheon malapit sa Seoul sa mainland South Korea at Jeju, isang isla sa timog ng mainland. Nagbabala si Kapitan Shin sa Shanghai Marine na hindi matatag ang Sewol base sa huling stability report. Ipinadala ni Shin ang mga babala sa Shanghai Marine sa pamamagitan ng isang opisyal ng Incheon Port Authority noong Abril 2014, 6 na araw bago ang huling paglalayag nito. Sabi ni Shin, nagbanta ang kumpanya na tatanggalin siya kung mapapatuloy siya sa pantutol. Humiling din siya ng pagkumpuni ng sira-sirang steering gear nung unang araw ng Abril, ngunit hindi ito naaksyonan bago lumubog ang barko. Noong Abril 15, 2014, naganda ang MS Sewol na maglayag mula Incheon papuntang Jeju sa dati nitong ruta. Nakaschedule umalis ang barko ng alas 6:30 ng gabi, pero dahil sa makapal na hamog na nagbaba ng visibility sa kalahating nautical mile, pinigilan ito ng mga awtoridad. Sa kabila ng maximum na pinapayagang kargamento na 987 tonelad, nagkarga ang Sewol ng 2,100 at 47 tonelad ng kargamento. Ilang ballast tank ang pinatuyo para magkasya ang kargamento. Ang barko ay may 761 tonelad lang ng balas sa loob, imbes na 1,700 at 3 tonelad na nakarehistro para sa paglalayag. Hindi ako sigurado kung sadyang pinapalitan nila ng kargamento ang ballast at kinukwenta ang bigat o basta sinusubukan lang nilang isiksik ang pinakamaraming kargamento. Kahit ano pa, hindi maayos nakakabit ang kargamento bago umalis ang barko. Tinanggal ang babala sa hamog bandang alas 8:30 ng gabi. Pagdating ng alas 9 ng gabi, umalis ang motor vessel Sewol mula pantalan ng Incheon, South Korea. Ang Sewol lang ang umalis sa pantalan ng gabing iyon. Karaniwan, itong may 3 biyaheng balikan kada linggo mula Incheon papuntang Jeju. Bawat 264 na milyang bahagi ng biyahe ay tumatagal ng 13.5 oras upang matapos. Ang Sewol ay nagsimula sa rutang ito mula Marso 2013 at sa ngayon ay nakagawa na ito ng kabuuang 241 biyahe pabalik-balik. Umalis ito na may 443 pasahero, 33 tripulante at mahigit 2,000 toneladang kargamento, kabilang ang 185 sasakyan. Sa 443 pasahero na sakay, may 325 estudyante at 15 guro na sabik sa kanilang field trip papuntang Jeju Island. Sila ay mula sa Danwon High School sa lungsod ng Anson, malapit sa Incheon. Nagbakasyon ang regular na kapitan na si Shin. Ang barko ay ngayon nasa ilalim ng pamumuno ng 69 na taong gulang na kapitan na si Lee Jun-suk, na kamakailan lang ay kinuha bilang kapitan ng barko sa ilalim ng isang taong kontrata kung saan siya ay binabayaran ng humigit kumulang $2,500 kada buwan. Batikang kapitan siya na may mahigit 40 taon sa dagat at dating kapitan ng Sewol sa rutang ito. Kinabukasan ng umaga, 10 oras na sa biyahe, mabilis na bumabaybay ang barko sa kanlurang baybayin ng South Korea habang nagigising na ang mga pasahero matapos matulog buong gabi. Karamihan sa mga estudyante ay magkakasama sa mga kabina at nagpalipas ng gabi at umaga sa tawanan, biruan at usapan tungkol sa kanilang biyahe. Ang Sewol ay nasa timog kanluran ng mainland ng South Korea, medyo malayo mula sa Manggol Channel sa pagitan ng Manggol Archipelago at Jusha Archipelago. Sana tama ang bigkas ko ng mga pangalan. Alas 7:30 ng umaga, si Park Hun-kyul, ikatlong opisyal ng barko, ang nagbabantay sa bridge ng Sewol habang nagpapahinga si Kapitan Lee sa kanyang kabina. Si Park ay batang opisyal ng barko, 25 taong gulang at may 1 taong karanasan sa pagmamanyobra ng barko. 5 guwang karanasan niya ay mula sa pagtatrabaho sa Sewol, kung saan kasama niyang nagmamaniobra ng barko si Cho Jun-ki na timonero. Ang Sewol ay patungo sa kursong humigit kumulang 100 at 65 degree sa bilis na mga 20 buhol habang papalapit ito sa Manggol Channel.
Ang Mongol Channel ay isa sa may pinakamabilis at pinaka-hindi inaasahang agos ng tubig sa Korean Peninsula. Kailangan ng ingat sa paglalayag dito, pero nakakatipid ito ng oras at madalas dinadaanan ng mga modernong barko tulad ng Sewol na may bihasang tripulante. Pinili ng kapitan ng Sewol ang rutang ito para makatipid ng oras dahil naantala ang pag-alis mula Incheon. Karaniwan, mas may karanasang opisyal ang namumuno sa bahaging ito ng biyahe, ngunit dahil sa pagkaantala ng pag-alis, naapektuhan ang schedule ng pagbabantay, kaya si Park ang naitalaga habang tinatawid ang barko sa Mongol Channel. Kalma ang kondisyon, mahina ang hangin at alon, at maganda ang visibility. Alas 8:20 ng umaga, mahigit 2 nautical miles ang layo ng barko sa channel. Inutusan ni Park si Cho na ilipat ang steering mula autopilot sa manual para siya mismo ang magkontrol ng barko sa mahalagang bahagi ng paglalakbay. Pagdating ng Sewol sa channel ng alas 8:27 ng umaga, nasa kursong mga 137 degrees ito. Ang mas malalawak na bahagi ng channel ay may mga batong panganib at mababaw na tubig, pero walang panganib sa rutang dadaanan ng Sewol. Habang papalapit ang barko sa huling liko, inihahain ang almusal sa kafeterya. Karamihan sa pasahero ay gising na at nagsisimula ng araw. Puno ng mga estudyante ang kafeterya. May mga pasaherong nasa outer deck, naninigarilyo, naglilibang o natutulog pa. Alas 8:40 ng umaga, sina Park at Cho ay makatabing nakatayo sa bridge malapit sa Manibela. Alas 8:46 ng umaga, ang Sewol ay bumibiyahe sa bilis na 18 knots sa direksyong humigit kumulang 135 degrees. Inutusan ni Park si Cho na baguhin ang direksyon mula 135 patungong 140 degrees. Habang binabago ni Cho ang direksyon, napansing bahagyang tumagilid ang barko pero hindi niya ito sinabi kay Park. Pagkatapos baguhin ni Cho ang direksyon sa 140 degrees, tiningnan ni Park sa radar kung tama na ang direksyon ng barko. Alas 8:48 ng umaga, inutusan ni Park na baguhin ulit ang direksyon sa 145 degrees. Pinaiikot ni Cho ang barko pero mas mabilis itong lumiko kaysa inaasahan at patuloy lumiliko kahit ibinalik na niya ang manibela sa gitna. Mabilis na 2 beses pinaiikot ni Cho pakaliwa ang barko para bumawi. Pinaikot niya ang manibela ng 5 degree pakaliwa, ngunit hindi tumugon ang barko at patuloy lumiliko pa kanan. Napansin ni Park na malaki ang pagkakakiling ng barko at naniniwala siyang ito ang dahilan kung bakit mas mabilis lumiliko ang barko pa kanan kaysa sa dapat. Sinabihan niya si Cho na paikutin ang manibela sa kabaliktarang direksyon. Ang ibig niyang sabihin ay iliko ang barko pakaliwa. Hindi niya alam na nailiko na ni Cho ang manibela pakaliwa. Nang marinig ni Cho ang utos, inisip niyang alam ni Park na pakaliwa na ang manibela at ang ibig sabihin ni Park ay iliko ang barko pakanan. Papunta ito sa direksyon ng hindi kontroladong pagliko ng barko kaysa palayo rito. Ikinabig ni Cho ang manibela pakanan at lalong napahirap ang sitwasyon ng barko dahil sa hindi pagkakaunawaan ng 2 mandaragat. Nagkagulo at napasigaw si Cho, hindi gumagana ang manibela sa tarantang boses. Sa kantina, nagtaka ang lahat nang makita nilang nakatagilid ang mga plato at mesa. Nararamdaman nilang lumiliko ang barko at iniisip nilang normal ito. Ang barko ay lumiko ng 15 degree pa kanan sa loob ng 40 segundo, pero umikot ito ng mga 45 degree pa kanan tapos umikot pa ng karagdagang 22 degree sa lugar mismo sa loob ng 20 segundo. Parang bahagyang iniikot mo ang manibela tapos nadulas sa langisang likurang gulong at umikot sa likod mo. Maya-maya, ang barko ay nakatagilid ng husto pakaliwa at halatang may mali. Posibleng pinalala pa ng mga agos ang sitwasyong nito. Narinig ng mga pasahero ang malakas na kalabog mula sa ibaba nang kumawala ang hindi maayos na nakatali na kargamento kaya mas tumagilid pakaliwa ang barko. Alas 8:50 ng umaga, nakatagilid na pakaliwa ng 30 degree ang Sewol. Biglang natagpuan ng mga pasahero ang kanilang sarili sa isang barkong tumataob, simula ng isang trahedya para sa ilan. Nagmadaling lumabas si Kapitan Lee mula sa kabina papuntang bridge. Maya-maya, naroon na ang lahat ng opisyal. Pinatigil ni Cho ang makina ng barko at hinayaang maano dito ng patagilid. Ang batang 3 opisyal na si Park na nabigla sa biglang pagkiling ng barko ay napaiyak. Si Kapitan Lee at mga tripulante ay sinusuri ang sitwasyon at nagdedesisyon kung ano ang gagawin. Hindi alam ni Lee kung lulubog ang barko pero inuna niya ang kaligtasan ng mga pasahero. Alas 8:52 ng umaga, nagplano sina Lee at tripulante para sa pagsagip at pagbawi ng kontrol ng barko.
Kailangan nilang maging maingat sa pamamahala ng sitwasyon upang masigurong ligtas na maililigtas ang lahat mula sa barko kung kinakailangan. Nag-anunsyo ang tripulante sa mga pasahero habang tumataob ang barko. Sinabihan nila ang lahat na huwag gumalaw at manatili sa pwesto dahil delikado kung gagalaw sa loob ng barko. Ang mga mensaheng ito ay paulit-ulit na ipinalalabas sa PA system ng barko hanggang magsimulang pasukin ng tubig ang mga kabina. Karamihan sa mga mensahe ay humihiling sa mga estudyante ng Danwon High School na manatiling hindi gumalaw. Samantala, ang unang emergency call sa Pampang ay ginawa ng isa sa mga estudyante, si Choi Doka. Alas 8:52 ng umaga, tumawag si Choi sa National Emergency Service at iniulat nagsisimula ng tumaob ang kanilang barko. Alas 8:54 ng umaga, naikonekta si Choi sa Mokpo Coast Guard, isang istasyon ng Coast Guard sa timog silangan ng mainland ng South Korea, at ipinaliwanag niya sa kanila ang sitwasyon. Pakalipas ng 3 minuto, inutusan ng Mokpo Coast Guard ang patrol vessel 123 na pumunta sa lugar ng insidente. Pinalayag ang barko ng alas 8:58 ng umaga. Batay sa Coast Guard Search and Rescue Manual, ang patrol vessel 123 ang naatasang magsiyasat at agad magsagip ng mga pasahero sa lugar. Laging inuulit ng barko sa address system na manatili sa inyong pwesto. Si Kang Hesong, communication officer ng barko, ang gumagawa ng anunsyo na delikado gumalaw o maglakad sa loob ng barko. Paulit-ulit na ipinapaabot ng ilang crew ang mensaheng ito ng personal sa mga pasahero sa barko. Nang tumaob ang Costa Concordia, inutusan din ng crew ang mga pasahero na manatili sa kabina at huwag gumalaw sa barko. Di pinansin ng mga pasahero ang mga babala at nagpunta sila sa deck ng barko. Malaki ang posibilidad na dahil sa isang otoritaryang kultura, karamihan ng mga tao sa Sewol, lalo na ang mga estudyante ng Danwon High School, ay sumunod sa mga tagubili na ibinigay sa kanila at nanatili sa ilalim ng deck. Mare-recover kalaunan mula sa barko ang mga video ng estudyante na kuha gamit ang cellphone. Ipinapakita ng mga video na ito ang mga estudyante habang sinusubukan nilang intindihin kung ano ang nangyayari sa barko at habang hinaharap ang nakakatakot na sitwasyon. Higit sa lahat, may kalituhan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. May mga sandali ng tunay na takot, natatakot silang mamatay. Ang iba ay naghahanap ng life jacket o iniisip kung masyadong malamig ang tubig para tumalon mula sa barko. Napapansin nila ang mga bagay tulad ng pagdudulas ng kanilang sapatos sa sahig. Nakikita ng iba mula sa bintana na tila lumulubog ang barko. Parang dumidilim na ang barko. Kailan kaya tayo uutusan lumikas? Tama ba ang desisyon nila? Hindi ba lumulubog ang barko? May ilan pa ring tumatakas pero mas mahirap nang umalis dahil kailangan ng maglakad sa mga pader kaysa sa sahig. Alas 8:55 ng umaga, unang tumawag ang tripulante ng Sewol sa mga ahensya ng pagsagip sa dalampasigan. Nagkaroon ng tawagan sa pagitan ng barko at mga ahensya ng pagsagip pati sa iba't ibang rescue agencies. Naabisuhan ng iba't ibang Coast Guard at hukbong dagat ng Timog Korea. 2 dagdag na Navy patrol ships ang ipinadala sa lugar ng insidente. Dumating na sa lugar ng insidente ang mga lokal na bangkang pangisda, ang iba ay noong alas 9 ng umaga pa. Pinag-usapan ng mga ahensya ng pagsagip ang sitwasyon kay Lee at mga tauhan niya sa radyo. Alas 9:20 ng umaga, iniulat ng mga tauhan ng Sewol na ang barko ay nakatagilid ng mahigit 50 degree pakaliwa at patuloy pang lumulubog. Alas 9:23 ng umaga, inutusan ng Vessel Traffic Service na nag-aayos ng daloy ng mga barko sa lugar ang crew ng Sewol na sabihan ang mga pasahero na magsuot ng life jacket. Sinabi ng mga tauhan na sira ang broadcasting equipment kaya sinabihan sila ng Vessel Traffic Service na personal na utusan ang mga pasahero na magsuot ng life jacket at magdagdag ng damit para sa malamig na tubig sa labas ng barko. Pero kulang ang life jacket sa barko para sa lahat ng pasahero. Naisip ko tuloy kung kaya nila sinabi sa Vessel Traffic Service na sira ang broadcast system. Alas 9:25 ng umaga, hiniling ng Vessel Traffic Service kay Kapitan Lee na agad magdesisyon kung magpapalika sa barko dahil kulang sila sa impormasyon para magdesisyon. Nagtanong si Lee tungkol sa pagsagip at sinagot ng Vessel Traffic Service na darating ang patrol boat sa 10 minuto at may helicopter sa 1 minuto. Sabi ni Lee, sobra ang pasahero para sa isang helicopter. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasabi sa mga pasahero na manatili sa kanilang mga kabina na ipinasa ni Kang, opisyal ng komunikasyon, gamit ang public address system ng barko. Posibleng may puwang sa timeline at sira na ang broadcast system. Tumataob na ang Sewol at nalilito ang mga pasahero.
Kailangan nilang magdesisyon kung susunod sila sa tagubilin ng crew. May ilang pasahero na nananatili sa pwesto nila kahit tumaas ng tubig sa barko dahil sumusunod sila sa anunsyo. Karamihan sa batang estudyantang pasahero ay sumusunod sa anunsyo, pero ang ilan ay umaakyat sa itaas ng barko sa halip na manatili sa ibaba. Dumating ang Patrol Vessel 123 sa lugar ng insidente, bandang alas 9:30 ng umaga. Ito ang unang opisyal na barko ng pagsagip na nakarating sa pinangyarihan matapos ang insidente. Ito rin ang itinalagang komandante sa lugar. Sa pagitan ng oras ng pagpadala at pagdating, hindi direktang nakipag-ugnayan sa radyo ang patrol vessel bilang 123 sa Sewol. Tinawagan nila ang ibang barko sa lugar. Pagdating sa lugar, hindi alam ng crew ng patrol vessel, 123 ang laman ng komunikasyon sa pagitan ng Sewol at mga ahensya ng pagsagip. Hindi pa nila nakausap ang crew ng Sewol at walang malinaw na pagkaunawa sa sitwasyon. Ang Sewol ay nakatagilid na mahigit 50 degree sa kaliwa. Alas 9:33 ng umaga, matapos makumpirma ang voluntaryong tulong ng kalapit na barko sa rescue, inutusan ng Vessel Traffic Service ang lahat ng barko na ibaba ang lifeboat para sa mga pasahero. Sinimula ng patrol vessel bilang 123 ang rescue operations alas 9:38 ng umaga nang magpadala sila ng inflatable rescue boat. Nag-anunsyo ang mga rescuer sa loob ng 5 minuto na pinalilikas ang mga tao mula sa barko at pinapatalon sa tubig. Hindi si Kapitan Lee o ang mga tripulante ang nadesisyon na lumikas sa barko. Alas 9:38 ng umaga, naputol ang komunikasyon ng Vessel Traffic Service at Sewol. Mga 3 minuto pagkatapos noon, humigit kumulang 150 hanggang 160 pasahero at tripulante ang tumalon sa dagat. Para mailikas ang mga natrap na pasahero, dapat bumaba ang tripulante ng Sewol sa ilalim ng deck ng lumulubog na barko at harapin ang halos tiyak na kamatayan. Hindi ito nangyari. Huli na talaga. Nailigtas ang mga pasahero sa itaas na deck at ang tumalon sa tubig. Hindi makapasok ang mga tagapagligtas sa barko para iligtas ang mga natrap na pasahero dahil sobrang tagilid na ito. Nakakagulat, isa sa mga unang nailigtas ang kapitan ng barko na si Lee nakuha sa litrato habang bumababa mula Sewol papunta sa ibang bangka na naka-underwear lang. Daandang pasahero pa rin ang nasa barko matapos utusan ni Lee na manatili sila habang siya ay umalis. Si Helmsman Cho, ang una at pangalawang opisyal, at si Kapitan Lee ay kabilang sa mga unang nailigtas noong 9:46 ng umaga. Ilang crew ng Sewol na natrap sa pilot house ay nailigtas nang basagin nila ang mga bintana. Sa 172 nakaligtas, higit kalahati ay sinagip ng mga bangkang pang-isda at komersyal na sasakyan dagat bago dumating ang rescue boat. Lumulubog ang Sewol na may daan-daang pasahero, karamihan ay mga batang natrap sa loob. Sinunod nila ang utos at nanatili sa ilalim ng deck, napupuno ng tubig ang kanilang mga kabina at wala na silang paraan makatakas. Patuloy silang tumatawag at nagmemensahe sa cellphone habang tumatabingi at lumulubog ang barko. May mga mensahe ng pamamaalam, paghingi ng tulong at ilan na nagpapakita ng kalituhan ng mga pasahero sa tunay na nangyayari. Ang huling mensahe ay naipadala noong alas 10:17 ng umaga. Pagkalubog ng barko, isang huli at malungkot na pakiramdam ng pagmamadali ang namayani habang ibinuhos ang mga kagamitan para sa desperadong operasyon ng pagsagip. Mga barko ng Navy kabilang ang isang destroyer at isang frigate ang ipinadala sa lugar kasama ng iba pang mga sasakyang pang-rescue. Mga eroplano kabilang ang ilang helicopter ay ipinadala rin. Dumating ang mga tauhan ng rescue kabilang ang 40 Special Forces scuba divers, 82 miyembro ng unit ng Navy para sa pagsalba ng barko, at 114 na miyembro ng Republic of Korea Naval Special Warfare Flotilla. Nagpadala ang Republic of Korea Army ng mga unit kabilang ang 150 sundalo mula sa Special Warfare Command at 11 ambulansya. Sinubukan nilang sumisid sa barko pero dahil sa naistorbong latak sa ilalim ng dagat na nasa 40 metrong lalim, hindi naging posible ang pagpasok. Hindi talaga nakapasok ang mga tagapagligtas sa barko sa buong maghapon. Alas 2:30 ng madaling araw noong ika-17 ng Abril, napaputok ng flare ang Coast Guard para makita ang tumaob na barko na lumulutang pa sa tubig. 8 Coast Guard Commando at Navy diver ang naghahanap ng mga bangkay at posibleng pasukan sa barko. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, 171 barko, 29 eroplano at maraming diver ang kasali sa operasyon ng pagsagip. Buong araw ng ika-17 ng Abril, patuloy na sinusubukan ng mga diver na makapasok.
10:00 ng gabi, isang araw matapos tumaob ang barko, 14 na bangkay pa lang ang natagpuan ng mga tagapagligtas. Noong huling bahagi na ng umaga ng 18 ng Abril lamang, nakapasok ang mga diver sa kasko ng barko gamit ang cargo deck. Lahat ng nasa barko ay nalunod. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting umabot sa 304 ang kumpirmadong namatay. 5 tao ang hindi na nakita muli. Malaki ang epekto ng paglubog ng seawall at pagkawala ng 304 na pasahero. Ang seawall at iba't ibang miyembro ng tripulante ay binigyan ng malaking sisi sa pagkawala ng kanilang mga pasahero. Ang hindi nila pag-uutos sa mga pasahero na lumikas at pag-iwan sa barko ay nagdulot ng matinding galit. Ilang araw matapos ang trahedya, inaresto ang buong tripulanteng responsabele sa paglalayag ng seawall. Si Kapitan Lee, unang opisyal Kang Won-sik, ikalawang opisyal Kim Yong-ho at punong inhinyero Park Gi-ho ay kinasuhan ng pagpatay dahil sa matinding kapabayaan. May mga inaresto rin sa Shanghai Marine, Korean Shipping Association at Korean Register of Shipping. Si Kapitan Lee ay nahatulang makulong habang buhay. Malaki ang naging epekto ng trahedya sa pamahalaan ng Timog Korea at kay Pangulong Park na presidente noon. Si Park at ang kanyang pamahalaan ay inakusahan na responsible sa maluwag na regulasyon na nagpayagang makalayag ang seawall sa delikadong kondisyon. Inakusahan din sila na responsible sa palpak na operasyon ng pagsagip sa barko. Lumala pa ang sitwasyon nang subukan ni na Park at ng pamahalaan yang kontrolin ng impormasyon at maliitin ang trahedya. Nawala ang kasikatan ni Park bilang pangulo pagkatapos ng trahedya ng seawall at hindi na ito nabawi. May ilang alternatibong teorya tulad ng pagsabog, pagbangga sa bahura at sa submarino na inilabas pero kalaunan pinabulaanan. Tulad ng maraming malalaking aksidente, hindi lang iisang pangyayari ang nagdulot ng trahedyang ito. Binago ng modipikasyon ang sentro ng grabidad ng barko na ibinase sa mga dokumentong PINEC para sa paintulot. Matapos subukan ang katatagan ng barko, hindi binigay ang resulta sa mga otoridad sa kaligtasan ng komersyal na barko. Hindi nalagyan ng tamang pampabigat ang barko at hindi rin naayos ang kargamento para hindi gumalaw habang naglalakbay. Ang mga bagong tripulante lang ang naiwan para maglayag sa pinakamapanganib na bahagi ng ruta. Nang maging malinaw na may problema ang barko, sinabihan ang mga pasahero na manatili sa ilalim ng deck at sumunod sila. Nang maipaalam sa mga ahensya ng pagsagip, hindi nila nakontrol ang sitwasyon hanggang sa huli na. Kahit siya ang unang tumawag ng emergency, nalunod si Choi sa tumaob na barko at nakuha ang kanyang bangkay sa loob nito. Hindi kailanman ay pag-utos sa mga pasahero sa baba ng deck na lisanin ng barko. Mas kaunti man ang pasahero kaysa Costa Concordia, mas marami namang namatay. Sa parehong pagkakataon, kabilang ang mga kapitan sa unang lumikas sa barko.